natin ay nababalot ng realidad at pantasya. Mga bagay o pangyayaring may paliwanag at di may paliwanag. Sa bawat pahina ng araw ay may gabing dumarating. May misteryo, may kilabot, may sindak, may dilim. Ang mga maririnig ninyo ay base sa tunay na istorya o di kaya ay tunay na pangyayaring paranormal. Warning: this podcast contains strong language and explicit content. Parental discretion is strongly recommended. Ako si Talisman, ng Mind of Shinigami Paranormal. Ang matutunghayan ninyo ngayon ay mga tunay na kwento ng paranormal. Ang inyong maririnig ay base sa tunay na karanasan o istorya mula sa ayaw magpakilala. Ito ay naganap mula sa isang sikat na building sa may Ortigas, Pasig. Ito ay may pinamagatang CR. Dear Mind of Shinigami Paranormal, naganap ito sa isang sikat na building sa may Ortigas. Siguro, ay alam niyo na kung ano ito. Anyway, ganito po ang nangyari. Habang nasa work ay nakaramdam ako na nahihina ako. Kaya umalis muna ako sa station ko at tumungo sa may CR ng lalaki. Pagbukas ko ng pintuan, ay wala namang kakatwa na naganap at maayos naman ang paghihi ko. Ngunit sa pagkatapos ko, doon naganap ang kahindik-hindik. Habang naghuhugas ako ng kamay, ay may narinig ako, isang pag-iyak na nanggagaling, kung saan, kaya hinagilap ko kung saan, nanggagaling, ang iyak na iyon, at ang iyak na iyon ay parang galing sa isang bata, nanggagaling sa pagtangis ng isang batang babae, ngunit wala naman akong kasama sa CR na iyon, at isa pa, ang lalaking CR yun, kung may CR man na babae ay sa kabila yun, ngunit ang iyak ay nanggagaling sa CR namin. Hindi sa kabilang CR. Imbes na matakot ay na-curious ako. Kung saan nanggagaling ang iyak, hinagilap ko. Baka ito ay isang Bluetooth speaker na nakatago at may nagpaprank lamang. Ngunit, wala talaga akong makita. At dahil wala na yung iyak, lalabas na sana ako ng CR. Dahil tapos na akong maghugas ng kamay. Mamaya-maya pa ay may pumasok na dalawang lalaki at nag-uusap sila. Sinabi ng isa, "Pwede ito yun, may narinig akong umiiyak na batang babae." At yun na nga paglabas ko ng CR ay totoo ang narinig ko may umiiyak na batang babae. Hindi siya prank, hindi siya tunog galing sa Bluetooth speaker, at hindi rin siya galing sa kabilang CR dahil sa kapal ng semento sa dingding ay imposible na ganun kalinaw ang tunog ng iyak na parang nanggagaling sa harapan ng tenga mo. Ilang araw pa akong nakiramdam kung may kwento talagang paranormal sa CR na ito. Ay nakatuklas ako na hindi lang pala sa CR ng lalaki may ganito, pati rin sa CR ng babae. Ay nakakarinig din sila ng iyak, ngunit hindi ko na inalam kung ito iyak ng babae o lalaki. Hindi lamang po iyak ang naranasan ko, minsan ay, habang pagkapasok ko pa lamang ng CR dahil galing ako sa labas,
At gusto kong maghilamos para mapreskuhan ang mukha ko. Habang naghihilamos ako ay biglang nag-flush ang inidoro mag-isa. Ang nakakagulat sa pangyayaring ito ay walang tao sa loob ng mga cubicle. Nakabukas kasi ang mga pintuan ng cubicle kaya alam mong walang tao. Pinagsawalang bahala ko na lang. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad ako sa hallway ng floor na iyon, may mga nakasalubong ako. Nag-uusap sila, hindi ko sure at hindi ko na maalala kung ilan ang mga nag-uusap. Basta ang naalala ko ay ganito, yung CR dito biglang nag-flush wala namang tao. Hindi naman decensor yung mga toilet dito. Manual flush ang gamit dito. Ang narinig ko po ay ganyan. Totoo ang sabi nila, dahil manual flush ang inidoro dito at hilian. Kaya nakakapagtaka na mag-flush isa. Ang matindi pa, sumasabay na walang tao sa cubicle. Ang iniisip ko na nga lang, baka may sira na yung inidoro. Kaya nag-flush ng mag-isa. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Paranormal True Stories. Ang inyong maririnig ay base sa tunay na karanasan at istorya. Ang istoryang ito ay galing sa Ayaw Magpakilala. At ito ay may pinamagatang Pasahero ni Manong. Kumusta po kayo, mga taga-subaybay at tagapakinig ng Mind of Shinigami Paranormal? Sana ay may feature niyo po ang istorya ko. Galing ako ng palengke noon. Mga gabi na din siguro iyon. Di ko po alam kung bilog ang buwan ng gabing iyon at maliwanag. Basta ang alam ko ay maaliwalas ang gabing iyon. Bitbit ko sa bag ang mga pinamili ko. Kape, tinapay, gulay, tokwa at kung ano-ano pa. Bago ako makarating sa aming bahay, ay naglalakad ako, may jeep naman. Pero dahil nagtitipid ako at sa mahal na ng mga bilihin ngayon, ay kailangang magtipid. Dadaan ako sa kalsada pero hindi naman ito yung parang main highway. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan ng kalye. Tumapat na ako sa tindahan at nagsabi ng, pabili ng yelo, 3. Habang hinihintay ko ang binili kong yelo ay tumitingin muna ako sa mga dumadaan. Tricycle, jeep, kotse, motor, may mga naglalakad pa naman ng mga oras na iyon. At heto na nga ang yelo na binili ko. At nagsimula na ulit ako maglakad. Siguro mga ilang saglit lang iyon, nang may dumaan na tricycle. At siya nga pala, naglalakad ako sa way, nang pasalubong sa gilid ng sasakyan. Sa bangkita ako naglalakad, habang may napansin ako sa tricycle, na dumaan sa gilid ko at lumagpas na. Napaisip ako sa pasahero niya, tao ba yun o ano? Bakit parang transparent na blurred image? Yung nakita ko na sakay ni Manong. At yung nakita ko, parang black lady na matanda. Ngunit nakatungo ito, o di kaya, tao talaga yon. Ganon lang ang suot. Medyo skeptic ako sa mga nakikita ko. Hindi pa naman ako gutom. At hindi pa ako inaantok. Kaso kung matanda lang talaga yung pasahero na nakasakay sa tricycle, bakit transparent na tagusan at blurred siya? Mind of Shinigami Paranormal True Stories. Ang inyong maririnig ay base sa tunay na karanasan o istorya. Ito ay mula sa Itago Daw Natin, ang kanyang pangalan, bilang K, at ito ay may pinamagatang Ang Mga Sundo. Itago niyo ako sa pangalang K, dahil sa pandemic na COVID-19, at lumalaganap pa rin ngayon ay work from home setup ako. Naganap ito between 8 PM to 11 PM. Habang nagtatype ako, ay sobrang focus ko sa aking ginagawa. Medyo deadline, na kasi at output day kinabukasan. Kaya pukpukan dapat ang ginagawa.
Hindi ko na po sasabihin ang work ko. Medyo tumayo muna ako, at kumuha ng isang basong tubig. At nag-break muna saglit at tinatanaw ang nasa paligid. May mga katapat akong mga bahay. Siguro, ang layo, ay parang dipe ng poste ng Meralco. Yung poste na bago, di ako sure kung ilang metro yon. Bali yan ang panukat ko. Medyo tingin-tingin muna sa malayo. At may mga tao akong nakikita, na palakad-lakad at nag-uusap. Normal sa isang mga kapitbahay na pangyayari. Tapos na break ko, tuloy ulit sa work, para makarami. Salpak ulit ng headset at sound trip ulit habang tuloy ang work. Habang nakafocus ako, parang napapansin ko, dahil nasa may tabi ako ng bintana, nakapwesto, ay nagkakagulo sa tapat na kapitbahay namin. Di ko sure kung bakit. Medyo pinakinggan ko lang muna habang tuloy ang work. Ngunit pakiramdam ko ay may kakaiba ng nangyayari sa kapitbahay namin. Tumigil ako at nakiramdam. Mula sa kinatatayuan ko, ay tanaw ko pa rin ang kapitbahay namin. Parang nagkakagulo sila. May second floor ang bahay na iyon. Nagawa sa kahoy, at ang mga bintana at yari sa kapis. Kaya see-through talaga ang makikita mo. Kapag nakabukas ang ilaw, habang nagkakagulo sa ibaba, ay may mga nakikita ako na anino. Kahit patay yung ilaw sa second floor, at sa first floor naman, ay may mga anino din. 2 ata yun o 3, at tanaw ko yung mga anino sa baba, parang mga usok na hugis tao, pero blurry, at katabi nila ay isang kahoy na upuan. Mga blurry na anino yung nakikita ko. Parang 4 na or 6 sila. Mamaya-maya pa, ay nagkagulo na, at maririnig mo yung iyakan at hinagpis. Tapos, may dumating na ambulansya, at may inilabas na nakabalot at nakatikip na puting tela. At isinakay sa ambulansya, at nagiyakan na ang maririnig mo sa kapitbahay. Kinabukasan nakasalubong ko sa tindahan yung kapitbahay namin. Ikinwento niya, namatay na raw yung tatay niya. Mind of Shinigami, Paranormal, True Stories. Lagim na gabi sa inyong lahat mga soul at mga tagapakinig ng Mind of Shinigami Paranormal. Ito ang ating Halloween special. At ako si Talisman. Kumusta kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Nasaksihan natin at narinig ang mga nakakatakot na kwento. Pinabati ko nga pala ang mga tagapakinig natin. Diyan sa Type 6 Civilization at diyan sa Type 5 Civilization. At lahatin na natin mula sa Type 0, Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, at Type kita. Yan nilahat ko na, pati yung mga tagapakinig ng Mind of Shinigami dyan sa iba't ibang parallel universe. At binabati din natin yung mga subscribers at tagapakinig natin dito sa universe, dyan sa Andromeda Galaxy, at sa Milky Way Galaxy. Kung meron man, pero alam ko, meron talaga. Si Shinigami ngayon ay nasa Ton 618. Nasa largest black hole ngayon siya na alam ng mga tao. Ano nga ba ang Ton 618? Ton 618, which is an astonishing 66 billion solar masses. It's so big that astronomers had to invent a new term to describe it. Hence, Ton 618 is what's become known as an ultramassive black hole. Naglalakbay ka na naman. At sabi din pala ni Shinigami, pabati daw yung mga plantita at plantito sa Succulent Group Japan. At kung mahilig kayo sa mga succulent at mga halaman, mag-subscribe kayo kina kay Vergara Channel, Angel Hara Channel, Violet TV. At kung gusto nyo naman ng paranormal, ay mag-subscribe na kayo dito sa Mind of Shinigami YouTube channel. Naglalaman ito ng paranormal, Tagalog rap, pets, at kung ano-ano pa. May bagong album na labas ang Mind of Shinigami. Ito ay may pinamagatang aparisyon. Pakinggan nyo ito, napakalupit at talagang mapaminsala sa mga alagad ni Satanas. Talagang dumudurog ng mga ulo ng mga demonyo. Ang umawit dito ay si Shinigami, featuring Unknown, Hollow, Dark Matter. Ito ay naglalaman ng mga awitin na N, kumakalat na lason, False Memory, Aparisyon, Civilization 6, Dimensyon ng mga talata, Panaghoy, Itim na pintuan, Restrained Souls, at paalala,
Ang album na ito ay may warning. Warning. Contains strong language, explicit, and violent content. Parental discretion is strongly advised. Ngunit syempre ay, mas nakafocus tayo sa mga paranormal. Ang paranormal ayon sa etymology. The term paranormal has existed in the English language since at least 1920. The word consists of two parts, para, and, normal. The definition implies that the scientific explanation of the world around us is normal. And, anything that is, above, beyond, or contrary to that, is para. Nagustuhan nyo ba ang ating Halloween special? Naway huwag kayong magsawang sumuporta sa ating channel. May nag-message, pabati daw si Unknown, Hollow, at si Dark Matter. Kumusta na kayo sa mga dimensyon nyo? Isang higop muna ng kape. At bago ko makalimutan, kung nakikinig ka man ngayon ng ating Halloween special dito sa Mind of Shinigami YouTube channel, kay isa kang gwapo or isa kang magandang nilalang, may joke ako, bakit nakatira madalas ang mga engkanto sa puno? Bakit? Dahil sunod sa engkanto, ay, Encantry, at, ang tawag sa bansa nila ay, Encountry. Tawa naman dyan, lagi pa rin po tayong mag-ingat sa paligid. May COVID-19 na virus pa po at hindi pa totally na-eradicate. Tapos may balita pa ngayon na may Nipah virus sa ibang bansa. At mag-ingat rin po yung kababayan natin dyan sa Israel at Palestine. Dahil sa nagaganap na digmaan, ituloy na po natin ang ating Halloween special. Kayo ay nakikinig ng Mind of Shinigami Paranormal. Ako si Talisman ang inyong host ngayon. Mind of Shinigami Paranormal True Stories. Ang inyong maririnig ay base sa tunay na karanasan o istorya. At ito ay galing sa isang tao, na itago natin daw ang kanyang pangalan, bilang Stockman, at ito ay pinamagatang, The Stockman Story. Naganap ito year 2000 plus, sa isang fast food chain sa may CCP sa may Pasay City. Naganap ito bandang gabi na iyon. Ako na lang mag-isa, malapit na mag 10 PM noon. May inaayos akong mga delivery sa stockroom. At paminsan-minsan ay nagre-replenish ako ng mga stock sa baba. Ang ibig kong sabihin na ibaba, dahil ito ay may ground floor at second floor. Bale ang stockroom ay nasa second floor. Bale may papasukan ka pang pintuan para makapasok sa stockroom. Dahil paglabas mo kasi ay party area, kung saan dito ginaganap pag may mga party. Umakyat na ako noon, ako lang mag-isa sa stockroom. Mamaya-maya, ay narinig akong tinig ng babae. Nagsalita siya parang nasa stockroom talaga. Hindi ko maalala ang sinabi. Dahil sa gulat ko, sa taranta ko, bigla akong bumaba at iniwan ang inaayos kong stock. Hindi naman ito mga frozen goods, dahil nasa loob ng mga walk-in chiller na ang mga yon. Kumari pa ako ng takbo at tumungo sa manager's area. May upuan kasi doon. Habang hininga ako, at tayuan talaga balahibo ko. Binigyan nila ako isang basong tubig. At uminom ako para mahimasmasan. Ang naalala ko, ay wala kaming masyadong customer noon. Dahil weekdays, at paklos na yung store. Tinanong ako ng manager ko kung bakit, at ano ang nangyari. Ang sabi ko, ay may narinig akong boses ng babae. Kaya ako lang mag-isa nun. At wala akong kasama. Nagtinginan ng mga kasama ko sa akin dahil ramdam sa boses ko yung hinig, at kita nila na nakatayo yung balahibo ko sa kamay at braso. Nagpasama ako sa guard namin. At yung ibang kasama ko, ang makulat pa nga ay sumama din yung manager ko. Tinagilap namin kung may nakapasok ba na babae sa second floor. Pero wala, dahil ang pinakalusutan lang niya ay pintuan sa ground floor. Nagtataka talaga kami. Sabi naman ng ibang kasama ko, baka guni-guni ko lang. Gutom ka lang siguro, kaso hindi ako gutom nun.
At hindi lumilipad ang utak ko. Sabi din ng isa kong kasama baka may laruan lang na naiwan kasi may party nung isang araw. Hinagilap din namin, wala namang naiwan na laruan. At kung may laruan, bakit boses ng babae? At hindi boses sa manika nang galing yung narinig ko. Sabi naman ng manager namin, kung imagination ko lang yun, bakit nakita nila akong nanginginig sa takot? Ang sabi naman ng isang kasama ko, dahil may katabi kaming bar, baka dinig yung nalilikhang sound sa kabila. Kaso hindi pwede sobrang kapal ng semento, at hindi masyadong dinig. Kapag may tugtog na sa katabi naming bar, nakakatakot talaga ang karanasan kong iyon. Hanggang ngayon, ay, hindi ko makalimutan. Mind of Shinigami, Paranormal True Stories. Ang inyong maririnig ay base sa tunay na karanasan o istorya. At ito ay mula kay itago na lang daw natin. Ang kanyang pangalang SG. At ito ay may pinamagatang, "You're authorized." Dear Mind of Shinigami, isa po akong security guard sa isang company sa loob ng building. At ang oras ng palitan ko ay graveyard. 6 PM to 6 AM. Graveyard shift ako. Bago lang akong guard sa company na ito. Hindi ko na lang sasabihin kung anong company ito. At saang lugar nakalocate. Baka malaman pa at malintikan ako. Mind of Shinigami Paranormal, ganito ang nangyari. Nakaupo ako sa pinakapasukan ng company or tawagin nating reception area. Sa harapan ng reception area ay may pintuan na pasukan ng mga empleyado. At sa kanan naman ay pinaka-room, kung saan talaga papasok ang mga empleyado. Ito ay isang glass door na medyo mabigat. At sa tabi nito, ay isang aparato na kung saan ilalapat mo ang iyong daliri para mabuksan ito. Kumbaga bubukas lamang ito, kapag authorizado ka, at naka-record ang mga fingerprint mo. At ito ay may sounds na, "You're authorized." At babukas na ang malaking glass door. Pag hindi ka authorizado, ay hindi ito babukas, kahit ano pang gawin mo. Isang araw, nag-uwian na ang mga empleyado. At syempre, from home muna ako, kung wala ng tao ang naiwan. Madilim na ang loob ng opisina, at tanging ilaw lamang ng flashlight ko ang gamit ko. At okay naman ang lahat, clear ang rounds ko, at mula water dispenser ay kumuha ako ng tubig gamit ng baso ko at nagtimpla ng kape. At habang nagaganap, ito ay tumunog ang, "You're authorized." Tiningnan ko wala namang tao. At siya nga pala, bago ako kumuha ng tubig sa water dispenser, ay sinarado ko muna ang unang pintuan papasok ng mga empleyado. Nakalock ito, naka-double lock, at ang glass door ang pinanatili kong nakabukas, dahil ako lamang ang tao doon. Kaya nagtaka ako, bakit tumunog iyon? May nagtapat ba ng fingerprint? Wala naman. Kaya makalipas ang ilang oras, ay, pumwesto na ako sa reception area. At doon ako tumatambay, para malaman ko, kung may mga papasok, or, may magtatanong na roving guard ng building. Ibig sabihin iba pa yung guard ako, at may mga guard pa sa building. Kaya maraming guard dito, walang lusot ang sino mang gago na magtatangka ng masama. Habang nakatingin ako sa cellphone, at nagpapatugtog ng radyo, at pasulyap-sulyap sa binabantayan ko, tumunog ulit ang, "You're authorized." At bumukas, at nag-click ang glass door. Pero, wala akong nakitang tao. Napatayo ako sa upuan ko. Nagising yung ulirat ko. Tiningnan kong maigi. Baka may sira na itong glass door na ito. At nag-rounds ulit ako. Baka nakatulog na pala ako. At hindi ko namamalayan na may nakasalisi. Pagkatapos ng rounds ko, clear naman ang area ng company. Walang intruder. At imposibleng masalisihan ako. Dahil walang papasukan yun, kundi ang naka-double lock na unang pintuan papasok sa reception area. Balik ulit ako sa upuan. Ang iniisip ko baka may sira lang ito. Kinaumagahan, tinanong ko ang kapalitan ko na guard kung may sira ba itong glass door. Sabi niya, walang sira daw, maayos yan.
May maintenance check daw ito, Ledge. Ilang araw ulit ang nakalipas. Graveyard shift, 1 AM to 3 AM yun. Habang nakaupo ako sa reception area, nakikinig ng radyo, at uminom ng kape, at natin sa cellphone, habang sumusulyap sa binabantayan ko. Tumunog yung glass door, at nag-click, dahil may, "You're authorized." Nagulat ako, at ang nakakagulat pa, may narinig akong naglakad na pumasok, pero wala akong nakikita. Nakasarado yung unang pintuan, na naka-double lock pa. Nagising talaga ang diwa ko. Shit talaga, bullshit, hindi na ako mapakali ng madaling araw na iyon. Ilang araw pa, ako ay nag-report na, hindi na ako babalik sa lugar na iyon. Nagpalipat na lang ako, at okay naman dito sa aking nilipatan. Walang ganoong mga pangyayari. Nabalitaan ko rin yung mga sumunod na guard na lumipat doon. Hindi rin tumagal, at yung isang guard mas matindi ang nangyari. Nakita niya daw, yung batang lalaki, na biglang tumakbo sa loob ng opisina at biglang nawala. Hindi niya alam kung saan pumunta. Naglaho na parang bula. Random Shinigami, Paranormal, True Stories. Ang inyong maririnig ay base sa tunay na karanasan o istorya. Ito ay mula kay Cuteness 18, at ito ay may pinamagatang malamig. This happened about 5 to 6 years ago. Sa workplace ko, katabi ko yung kaibigan kong babae. Pangalanan na lang natin siyang Kind. Habang busy kami, kanya-kanya sa ginagawa, at nakatutok sa monitor, sabi niya sa akin, "Pag out natin mamaya, kain tayo." At sumagot naman ako ng, "Oo ba? San tayo?" Sabi niya, libre daw niya ako. Basta sumama ako, balik kami ulit sa aming ginagawa. Mamaya-maya ay, pinakalabit niya ako, at tinanong, bakit ang lamig sa may tabi ko? Sabi ko, wala ka namang katabi dyan. Alam niya kasing malakas ang pakiramdam ko sa masasamang espiritu. Sabi niya ulit sa akin, malamig talaga. Tumingin ako sa kanya, tinitigan ko mata niya, tiningnan ko mukha niya, balikat, braso, buong katawan. Tumatayo yung balahibo niya, hinawakan niya ang kamay ko, at pinahawak niya sa akin ang braso niya. Ang lamig ng braso niya. Sabi ko sa kanya, wala naman akong nakikita, baka may nakatapat sa'yo sa aircon dyan sa area mo. Sabi niya, walang nakatapat na aircon dito. Teka, wala na ang sabi niya. Ayaw mo sigurong sabihin sa akin baka matakot ako. Ang sagot ko, wala nga talaga, baka may nararamdaman ka lang sa loob ng katawan mo. Sabi niya sa akin, wala naman akong sakit, wala akong lagnat. Napaisip siya, kung lagnat daw yun, bakit malamig? Malamig parang binuksan mo daw yung freezer, at lumabas yung lamig. Makalipas ang ilang oras, habang patungo na kami sa kakainan namin. Tinitingnan ko siya habang naglalakad kami, at sinasabi sa aking isipan, may katabi ka kanina, matandang lalaki, na blurred, na kulay parang gray. Hindi ko lang sinasabi, baka matakot ka. Random Shinigami, Paranormal, True Stories. Ang inyong maririnig ay base sa tunay na karanasan o istorya, at ito ay mula sa ayaw magpakilala, at may pinamagatang shortcut. Dear Mind of Shinigami Paranormal, ako po si, wag niyo na lang pong sabihin ang aking pangalan. Nangyari po ito, noong pumunta kami ng probinsya at pauwi na kami ng Maynila. 7 ng gabi,
Galing kami sa bandang norte. At pabalik na kami ng Maynila. Sa mga unang oras bago magpito ng gabi, mga maaga-aga pa nun, ay mabilis pa ang biyahe namin nun. Nakasakay kami sa Tamaraw FX. Halos puno ang laman ng FX na sinasakyan namin. May nadaanan kaming bilihan ng mga pasalubong. Stopover muna, bumili kami dito, at mamaya-maya pa, ay umaandar na ulit kami. Habang umaandar ang FX, ay masaya kami mang nasa loob ng mga nag-uusap. At nakafocus naman ang driver sa kanyang pagmamaneho. Habang nasa may front seat ako, at katabi ng driver, ay nakatanaw ako sa mga dinadaanan namin. At eto na nga, ilang saglit pa ay usad pagong na ang traffic. Hay sobrang traffic, parang minuto ang lumilipis bago gumalaw. Sobrang traffic ang naabutan namin. Mamaya-maya ay, may tindahan kaming nadaanan. Habang sobrang traffic, nagtanong kami kung may shortcut palabas dito sa traffic, na mas mapapadali kami, baka abutin kami ng madaling araw sa biyahe. At sinabi ng napagtanungan namin, meron daw napapasok doon sa malapit sa intersection. Magtanong daw kami, kasi malapit na doon yung shortcut, pero bukid at mapuno ang dadaanan. Namin sabi ng binilhan namin ng tubig. Mga ilang minuto pa ang nakalipas, ay narating na namin ang sinasabi ng tindero ng pagkain na binilhan namin. At ito na nga, ang mga tricycle driver ay nakaparada. Toda pala ito, nagtanong kami ng shortcut palabas sa lugar na ito, dahil pag nakalagpas kami sa lugar na ito ay expressway na. Sinunod namin ang direksyon na sinabi ng mga tricycle driver, ngunit nagbabala sila, sundan nyo lang yung mga sasakyan na yan na pumapasok sa shortcut. Dahil ituturo kayo ng mga nagta-traffic kung saan kayo dadaan. Ang dadaanan nyo ay malupa, dahil hindi pa ito sementado bukid, madamo, at maraming puno. Dahil liblib na daanan ito, basta huwag kayong hihiwalay sa mga sasakyan na sinusundan nyo. Baka naligaw kayo, sumunod kayo sa ituturo ng mga bantay dyan na nagta-traffic. Huwag kayong aalis sa daan. Huwag kayong aalis sa ruta. Sabi ng driver namin, okay Brad. At heto na nga sinundan na namin ang mga sasakyan din na dumadaan sa shortcut. Madami kami mang sasakyan, pila-pila. Paminsan-minsan ay nagbibigay kami ng barya sa mga nagtuturo ng kalsada na dadaanan namin. Kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, 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 kanan, kanan. Pagdating sa malaking puno kaliwa, minsan sa mga dinadaanan namin ay may mga tao na nagmamando, para hindi maligaw yung mga dumadaan. Medyo mapuno nga at malupa ang dinadaanan namin. Hanggang sumapit ang 7 ng gabi, ay medyo nagkaroon ng fog. Pero aninag pa namin yung mga sasakyan na sinusundan namin. Hanggang sa kumakapal na yung fog, nagtakutan pa yung mga kasama ko. Baka may sumulpat daw na white lady. O di kaya ay, mga zombie, kailangan ng lakasan ng ilaw ng sasakyan mo dahil hindi mo makikita ang dinadaanan ng sasakyan mo. At baka may masagasaan kang hayop, dahil medyo madilim na, mga ilang saglit pa, parang naliligaw na kami. Wala na yung sasakyan na sinusundan namin. Wala na din yung mga sasakyan na sumusunod sa amin. Sabi ko sa driver namin, naliligaw na ata tayo, at medyo nataranta na rin yung mga kasama ko sa loob, dahil naliligaw na ata kami. Pero, ang nakakapagtaka, paano kaming maliligaw, ay dire-diretso lang ang andar namin. At sunod lang kami sa mga sasakyan na nasa harapan namin. Kaso ang problema, ay nawala na ang mga sasakyan na nasa harapan namin, at doon kami nagtataka kung saan sila lumusot. Medyo makapal na ang fog, at tuloy lang kami ng andar. Baka sa dulo daw nito, sabi ng driver namin, ay may napagtanungan kami, ngunit ilang minuto na, ay wala pa rin kaming nakita. Nagbaliktad na ng admit yung isa naming kasama, para daw makabalik na kami sa daanan. Mamaya pa, ay, nangamoy sampagita. Nagtanungan kami kung sino yung nagpabango ng sampagita, ngunit wala di isa sa amin ang nagbango nun. Ang sabi ng isa kong kasama, baka may puno ng sampagita kaming nadaanan, dahil sobrang dilim na, at wala na rin yung fog. Ang tanging naaninag namin na may ilaw ay, yung nadaanan namin na malupa at madamo. Kaso yung amoy ng sampagita na iyon, ay sobrang bango, parang kumakapit talaga sa ilong mo.
yung amoy, at ilang saglit pa, nagulat kami, pati yung driver namin. Habang umaandar yung sasakyan namin, may nakita kaming matandang lalaki na nakasuot ng pambukid. Na tila may dalang mga kahoy, at tumigil yung sasakyan namin. At mula sa pintuan ng driver namin dinabanya ang salamin at nagtanong sa matanda. Lolo, kumusta po? Naliligaw po kami. Saan po ang daan palabas dito? Gabi na po. Saan pa ang uwi niyo? At sumagot ito, galing ako sa bukid. At pauwi na rin ako sa amin. May makikita kayong malaking puno dyan. Pag makarating na kayo doon, kumanan kayo, huwag kayong kakaliwa. At makakalabas na kayo. Sumagot naman ako, salamat po lolo. At dahil may mga extra kaming pagkain, ay binigyan namin siya, at nagpasalamat ito sa amin. Pagkatapos nun, ay umaandar na ang sasakyan namin. Tapos pagtinginan namin sa side mirror, nawala yung matanda, hindi namin alam kung saan siya pumunta. O baka may shortcut, di siya pauwi ng bahay niya. At ang nakakapagtaka, yung madilim na dinaanan namin, ay maaaninag muna ang mga ilaw ng kabahayan. At mamaya-maya pa ay, ang puno na sinasabi ng matanda, ay nakita na namin, at kami ay kumanan na. Sa punong iyon, ay walang nagsisignal o bantay, na nagtre-traffic, kung saan pupunta ang mga sasakyan na dumadaan. Nagkatinginan kaming lahat at nagtaka, wala pang isang minuto, nakalabas kami agad, nung nadaanan namin at napagtanungan, yung matandang lalaki. Pagkalabas namin, naisipan naming tumingin sa relos, at nagulat kami, kala namin, ay ilang oras na kaming naglalakbay sa shortcut na iyon. Yun pala, ay umabot lang ng nasa 35 minutes ang biyahe namin. Sa shortcut na iyon, parang napunta kami sa ibang dimensyon. At tumigil ang oras, nakala namin ay ilang oras na kaming bumabiyahe. At sumakto din, paglabas namin ng shortcut na iyon, ay empty na ang gas, buti ay hindi kami naubusan ng gas sa lugar na iyon. At pag nangyari yun, ay nako talaga, ewan, di ko alam. At laking pasalamat talaga namin sa matandang iyon. At nakalabas kami, very normal na kaya, ang nangyari na, tila napunta kami sa ibang dimensyon at tumigil ang oras. O sadyang sumakto lang, na malapit na pala kami sa labasan na, tinatawag na, shortcut. Mind of Shinigami, Paranormal, True Stories. Gustuhan niyo ba ang ating mga paranormal stories dito sa Mind of Shinigami? Ako nagustuhan ko habang binabasa ko sila. Tsaka, nakakatakot yung huling kwento. Yung title ay Shortcut. Pero bakit kaya pag shortcut, hindi shortcut? Pag dumaan ka na, humahaba talaga at madalas naliligaw ka pa. Alam ko may kwentong ganyan sa Tagaytay, pero di ko sure kung saan lugar yung daan na iyon. Kung hindi naliligaw, ay may nakikisabay. Anyway, binabati ko ulit lahat ng tagapakinig at nakasubscribe sa Mind of Shinigami Paranormal. At dito sa Mind of Shinigami YouTube channel, naway nasiyahan kayo sa ating Halloween special. Parang siopaw lang, may Halloween bola-bola at Halloween asado. Teka ka lang, inom muna ako ng kape. Yung barako, yung kapeng barako, sa sobrang tapang, naduduwag pati multo. Maraming salamat sa mga sender ng istorya natin. Yung iba ay inayos na ni Shinigami. Bago siya pumunta sa taon 618, ay binigay na niya sa akin. At ako daw, muna ang mag-narrate. Pasensya na sa boses ko. Ganito talaga ako magsalita. Diretso, parang paibig ko. Diretso lang sa iyo. Lax, pinilig ka naman. Anyway, siya nga pala, mag-ingat po tayo.
lalo na sa mga kabahayan nating OFW dyan sa Israel at Palestine. Naway pumayapa na at matigil na ang gera. Halos ang dami ng patay umaabot na sa libo. Iba pa yung bilang ng sugatan. At nawawala, at may mga nabihag pa. Mag-ingat po kayo dyan. Always pray na matapos na ang gulo. Balik tayo sa paranormal. Alam nyo ba ang mga signs? Kung haunted ang lugar ninyo, o di kaya'y may nagpaparamdam. Mabuti pa ang multo, nagpaparamdam. Yung jowa mo, hindi na nagpaparamdam. Sa iba na, nagpaparamdam yun. Seryoso na ako, baka mawalan ako ng tagapakinig. Baka mag-unsubscribe. Yung mga nakasubscribe dito, Shinigami, yun pong naghahanap kay Shinigami. Nasa ton 618 black hole po siya. Balik na tayo sa regular programming. Ito ang mga senyales, at ito ay mula sa BolverOnline.com. At ito ay may pinamagatang. May nararamdaman ka bang kakaiba sa loob ng bahay mo? Hinimfamilya Noang, at Life and Style, tinathala noong November 4, 2020. Oo, ang ating bahay ang siya nating santuaryo. Dito ka nakatira, nailalan ang buong buhay mo rito, at ito ang tanging lugar sa mundong ito na dito ka nagpapakatotoo. Gaya ng isang kastilyo ng hari, ang iyong bahay ang siya mong nasasakupan. Diyan ka sa inyong tahanan na susunod at naghahari. Pero paano kung may hindi nakikitang mga nilalang sa gabi na gumagala sa iyong nasasakupan? Parang ang hirap na markahan ang linya sa pagitan ng pintuan na bigla na lang nagsara dahil sa lakas ng hangin at pintuan ay binalagbag ng nagmumultong espiritu. Ano man sa mga pangyayari na gaya nito ay pihadong namumugad dyan ng mga multo, ang tunay na pamumugad ng mga multo ay bihira lang na mangyari. Ang katotohanan na ito ay bihira lang pero aktwal na nakapapraning, maging ang tunog man na iyong naririnig, mga anyo na nakikita at bintana na bigla na lamang na nagsasara ay pawang mga senyales na ang iyong tahanan ay tinatahanan ng nakatatakot na mga nilalang sa gabi. Upang matulungan ka na maalis ang pagkapraning mo, naglista tayo ng ilang senyales na dumidetermina kung ang bahay ay pinamumugaran ng mga espiritu. Basahin ito at pansinin kung nakadiranas ka nga ng mga ganitong bagay. Isa, mga di maipaliwanag na ingay. Nag-iisa ka lang pero bakit nakadirinig ka ng kakaibang mga yabag sa labas ng iyong silid? Hindi lang yan, boses pa ng mga bata na naglalaro sa hardin ang iyong naririnig. Ang weird lang dito kapag sinilip mo sa labas, wala namang tao. Ang mga ingay ay magkakaiba kung minsan. Hindi mo naman maipaliwanag kung saan ang ingay na iyon nagmumula at higit sa lahat, nanginginig ka na. Totoo yung nakasulat dito, madalas ganito talaga, yung nakakatakot, may napanood akong ganito, yung parang may narinig kang pag-iyak, pero hindi mo alam kung saan nanggaling. At, may kwento tayong ganyan kanina, yung title nun, CR, 2, ang Webels na nawawala sa pwesto. Inilagay mo ang iyong coffee table sa tabi ng iyong paboritong sofa. Pero sa hindi maipaliwanag, bakit nawawala roon kinabukasan ng coffee table, kahit saan ka tumingin at hinahanap ito hindi mo makita ang coffee table. Pero kinabukasan, makikita mo na nasa ibang lugar na ito. Akala mo lang isang kapamilya ang naglipat nito, kaya binaliwala mo na lang at hinahayaan mo na lang ang nangyari. At dahil tapos na yun, nagising ka uli kinabukasan at naghahanap ka na naman ng ilang piraso ng Webels sa lahat ng dako ng bahay. Maliwanag na isa sa nilikha na iyon sa gabi ang may kagagawan. Iyong sinasabi naman dito yung parang gamit ka na itinabi. Nung gagamitin mo na ay nawala. Sa pinaglagyan mo, maraming nakakaranas. Hindi rin signs ng makakalimutin yan. Pero yung iba may kalimutin. Nakaranas na din ako ng ganyan. Parang nalimutan ko na. Mahal na pala kita. Anyway, tuloy ulit tayo. 3, mga nagpapakitang anyo. Itinutok mo ang camera at pinindot ang button. Perpektong lumabas sa kuha ang magagandang ngiti ng 3 mong mga kaibigan pero tila isang medyo maulap na figure ang kasama rin sa camera. Kung minsan sa pagharap mo sa salamin at nakakita ka ng isang parang maulap din na imahe tapos biglang nanggatag ang tuhod mo at natakot ka, iyon na yun. Kung ito ay nangyayari ng higit sa 2 beses sa inyong tahanan, magpahanap ka na ng paranormal expert. Parang pelikulang Shutter ito, yung about sa spirit photography, panoorin nyo yun, at nakakatakot yun, at sa mga mahilig sa paranormal videos, meron tayo dito sa Mind of Shinigami.
YouTube channel, Pitong Paranormal Videos Compilation. Ang title, check nyo yan. At mga ngatagang mga tuhod nyo. Sa mga mapapanood nyo. At parang aparisyon na din ito. Nagpapakita na, halaka, baka may katabi ka na hindi mo nakikita. Tuloy na natin ang ating binabasa. 4. Kakaibang pakiramdam na minamasdan ka. Wala ka mang nakikita o naririnig na anuman, pero parang lagi kang nakadarama na mayroong nagmamasid sa iyo. Ang bagay na iyon ay sapat na para manginig ka. Karaniwan itong nangyayari sa isang partikular na bahagi ng inyong bahay. Ito medyo nakakatakot ito, kasi yung stalker mo, multo, shutter din ata yun. Yung may multo na pala, na nakapatong, rage sa balikat niya, kaya parang masakit, rage ang balikat niya, pati hindi din yung pelikulang The Eye. Grabe talaga yun, lalo yung scene sa elevator. No spoilers, pasensya na, tuloy ulit sa pagbabasa. Ang last, 5, ang kakaibang ugali ng hayop. Bigla na lang may kakaibang ikinikilos ang iyong alagang hayop. Tumataho ng aso sa isang lugar na wala namang tao pero naroong natatakot siya kaya kung minsan ay umaalulong. Ayon sa paranormal experts, ang mga hayop ay may paraan ng kanilang pagkakaalam at pakiramdam kung may masamang espiritu na gumagala sa gabing iyon lalo na sa loob o paligid ng tahanan. Ito na rin ang ilan sa senyales na haunted house ng bahay. Kung minamalas ka, ang mga kakaiba at mas marami pang pangyayari ang magaganap sa iyong nasasakupan. Iyon nga lang, hindi lahat ay sensitibo sa ganitong senyales ng nambubulabog ng mga kaluluwa. Kaya ano ang iyong gagawin kapag may multo sa bahay niyo? Huwag mag-aksaya ng oras at tumawag ka na ng paranormal expert para masaway ang mga espiritu sa mas tamang paraan. Gawin agad ito at huwag mo nang hintayin na ang multo ay makapanakit na. Oo, parang aksaya sa oras, pero tiyak namang paraan ito para mapahinga na ang naturang kaluluwa at hindi na magpakita sa inyong bahay. Oras na para tanungin ang sarili, may multo nga ba rito sa bahay ko? Totoo itong panlima, madalas kasi, yung mga hayop, malakas ang pakiramdam yan. Hindi ko sure kung ilang times sila na mas malakas ang pakiramdam kaysa sa inyong mga tao. Panoorin nyo rin pala yung horror na Incantation. Grabe din ang palabas na iyon. Siyempre, walang tatalo sa Magandang Gabi Bayan Halloween Special. The best yun. Ayaw mo na talagang umuwi kapag nakinod ka sa kapitbahay mo. Kasi matatakot ka nang umuwi. Baka may makasalubong kang lumulutang na kabahong. Naway natapos nyo ang binasa ko at hindi kayo nabagot, pero alam ko kinilabutan kayo at nag-enjoy sa aking binasa mula yan sa BoulderOnline.com. Ikaw na nakikinig, baka may multo na sa iyong bahay. Next, say na, bakit hindi ka crush ng crush mo? Teka, wala pala yun, i-share ako sa inyo. Mga tagapakinig ng Mind of Shinigami Paranormal, may nabasa ako sa Facebook, at ito ay mula sa FB page na Manila Encounters, Pinoy Horror Stories, at ito ay may pinamagatang UV Express. Ito ay nangyari 3 years ago, 2014. May nabasa na rin ako dito yung UV Express pero magkaiba naman kami ng naranasan. Nakatira po ako sa isang subdivision sa Malolos, Bulacan. Dati akong nag-aaral noong high school ako sa Don Mariano, tabi ng SM North. By the way, graduate ako doon noong 2013. Nagkaayaan kami mag-inuman reunion daw ng mga kaklase ko noong first year high school. Eh di bumiyahe ako, from Malolos to QC ng maaga. Siguro 8 AM that time. 10 AM kasi start nung inuman doon sa bahay ng kaklase ko. Nung nasa bahay na ako ng kaklase ko, di ayun inuman, at kwentuhan kami. Agad diba, walang lunch inom agad. Natapos inuman namin bandang mga 4 PM. Umuwi na yung iba kong kaklase. Tas ako nagpahinga na muna ako sa bahay ng kaklase ko. Pampababa ng tama, nakatulog ako, at nagising ako mga 10 PM na. Kaya nagpahatid na ako sa sakayan. Sa may tabi ng SM Annex, nang may dumaan na FX, hinara ko, at dalawa pa lang ang pasahero, sa tabi pa ng driver. Kaya ako doon ako sa loob pinakadulo sa may bintana at likod ng driver. May mga na-pick up pa siyang 2 pasahero sa Balintawak,
at tumabi sa akin sa loob. Nung nasa tabang na kami, papasok ng Bulacan. Doon na, parang nanlalamig na ang katawan ko. At yung radio na pinapakinggan ni Manong, ay biglang kumakalasgas na. Ang sakit sa tenga. Nakita ko yung dalawang nasa tabi ni Manong driver, na nagdarasal, habang hawak yung rosaryo. Humaba yung dalawang sakay ni Manong. Yung katabi ko sa may Robinson. Ako andun pa din ako sa tabi ng bintana, likod ng driver. Nang maalala kong, hindi pa pala ako nakapagbayad. Andun na kami sa Pure Gold. Nang iaabot ko, yung bayad, nagbiglang. Pagtingin ko sa driver, putang ina, wala siyang ulo. Napamura ako ng pagulong, at yung ako nasabi ko sa kanya, Kuya, bayad po, sa tabi na lang, natatakot na pasab ko. Dahil sa takot ko, mabilis akong bumaba, bali bumaba ako nasa Balso. Bulacan State University na, di pa masyadong nakakalayo yung FX. Bumaba na rin yung dalawa niyang pasahero. Sa harap siguro doon sa McDo, malapit sa Balso. Nilapitan nila ako, at tinanong na, may napansin ka ba sa driver? Ang sagot ko naman ay, oo, wala siyang ulo, kaya napababan ako, may halong hinig ang boses ko, at nanlalamig katawan ko. Napansin din daw nila, yung simula nung pumalasgas yung radio ni Manong. Di daw muna sila bumaba, kasi nagdasal daw sila, at bago sila bumaba sa FX, sinabihan na rin yung driver, na wala daw siyang ulo, kaya sinabihan yung driver na, ibaon sa lupa ang mga suot niya pag-uwi. Sumakay na lang ako ng jeep, yung marami ng tao, kaya safe naman ako, nakauwi, at nakatulog naman ako, kahit paputol-putol dahil dun sa nangyari. Kinwento ko ito sa tita ko, habang nanonood ng balita, kinaumagahan, at ang sabi niya, may na-aksidente raw, na Of Express, sa may NLEX. Ang kwentong ito ay mula kay PSHRM 402. Rated Shinigami, Paranormal, True Stories. Ang sunod na kwento na nakita ko ay medyo mahaba, pero nagtataka ako sa mga multo tulad sa White Lady. Wala bang White Lady na naka-dreadlocks? Or yung White Lady nakasuot ng fugu shirt? Or tribal shirt? Aztec siguro nun. Tapos nakamaiksing short yung White Lady. O tawag sa Pinoy ay pekpek short. At naalala ko yung fubu daw. Para sa iba na hindi shirt, fubu ay short for fuck body. Warning po. Uncensored po ako magsalita. Bawal ito sa mga bobo at tanga. Tawa kayo ng tawa dyan. Ituloy na natin ang ating Mind of Shinigami Paranormal Halloween Special. Ako ang inyong host, Talisman. May special request daw si Shinigami na nasa Andromeda Galaxy. Nasa Andromeda Galaxy ka na. Tapos ka na magpunta sa Ton 618. Recorded live po ito, baka nagtataka kayo. At ganito talaga ang boses ko. Diretso ang kakyutan ko. Ang manli, pangit. Basahin ko daw itong shinare ko sa kanya. At ito yon. At may i-share ako sa inyo galing din sa FB ito. Ito ay mula sa FB page na Tagalog Horror Stories. At ito ay may title na Doppelganger. Hi everyone! Ako po ulit ito, si Jeff, 18 years old. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay totoo pong naranasan ko at kahapon lang po yun nangyari. First time ko pong maka-experience ng kababalaghan sa buhay ko. Kaya po, hindi po talaga ako halos makapaniwala na mararanasan ko pala ang ganito. At natatakot po ako. By hours ng hapon, magpa 5 o'clock na nun, tumambay kami ng pinsan kong si Rosilyn sa baybayin, para magpahangin. Nagkwentuhan kami ng kung ano-ano. Tinwento niya sa akin ang mga problem niya. Tungkol sa boyfriend niyang hiniwalayan na siya nung isang araw. Marami kaming naikwento sa isa't isa. Tapos, bandang magsi-6 na yun, hinaya ko siyang umuwi na. Kasi pupunta pa ko ng internet shop, dahil may assignment yung kapatid ko. Sabi niya,
mamaya na lang daw, mga alas 6:30, pero nag-joke pa ko, na hinihintay na ko ni Jake dun sa tambayan namin. Kasi may usapan kaming pupunta kami ng sabay sa net shop. Nagtampo siya, sabi niya na lagi na lang daw si Jake yung kasama kong tumambay. Pinagtulakan niya pa ako na, sige na, umuwi ka na, iwan mo na lang ako dito mag-isa. Pinilitan ko siya na ang drama niya. Sinabi ko rin sa kanya na hindi naman yata tama na. Iwan ko lang siya dito mag-isa pero mapilit ang gaga. Mamaya pa raw siya uuwi. Mga bandang 7, emotional kasi dahil kagagaling lang sa breakup. So dahil hindi pa siya uuwi, umupo na lang ulit ako at sinamahan siya. Sinabi ko na hanggang alas 6:30 lang kami. Nag-thank you siya sa akin, kasi gusto pa raw niyang tumambay. Tahimik lang kaming nakatingin sa malawak na dagat, at pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Nabusan na ng pwedeng ikwento. May pagkamadaldal kasi siya, kaya ako minsan, hindi ko na rin napapansin na nagiging madaldal na rin ako pagkasama siya. Itinukod ko ang dalawa kong kamay sa inuupuan naming semento, para iinat ang likuran ko, at hindi sinasadyang napalingon ako sa likuran ko. Nagulat ako kasi nakita ko si Jake na seryosong naglalakad sa malayo. At palapit siya sa kinaroroonan namin. Natuwa ako, kasi umuwi na pala sila galing sa kabilang barangay. Napangiti ako, at agad na kinilabit si Insan. Sabi ko sa kanya na andyan na yung demonyo. Madalas ko kasing ginagamit ang salitang yan. Kaya na ang sundo ko, umuwi na pala sila, sabay turo ko kay Jake, na nasa 10 meters pa yata ang layo mula sa amin. Tanaw na namin ang maamo niyang mukha. Napatingin din si Inson kay Jake. Di ba namatay yung chewing niya nung Sabado dahil daw nasaksak? Tanong niya sa akin. Tumango lang ako nang medyo lumalapit na si Jake sa amin. Kaya agad ko siyang tinawag ng malakas, pero hindi niya kami pinansin. Nakita kong sumulpat din ang dalawang kapatid na babae ni Rosilyn. Si Jake kasi galing sa straight na daan, habang yung dalawa naman, nasa katabing daan na pinanggalingan ni Jake. So, nakasunod lang ang dalawa sa likuran ni Jake. Sabi ko kay Rosilyn, kay Snob, nang hindi ako pinansin ni Jake. Alam kasi ni Rosilyn na close kami ni Jake. Huli kong tinawag si Jake pero hindi pa rin siya nakatingin sa amin. At sa huli kong pagtawag napalingon na rin siya sa amin. Napakamot siya sa kanyang kilay. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta pero napansin kong wala siyang emosyon. Pagkatapos kong magsalita naglakad ulit lang siya. Yung dalawa kong pinsan, tumakbo na palapit sa amin. Pero, si Jake nagpatuloy lang sa paglakad. Akala ko papunta siya sa kinaroroonan namin. Dalawa kasi yung daan para marating ang kinauupuan namin. May isang daan na may hagdanan, nagawa sa kahoy, para marating yung pantalan na inuupuan namin. Yung isa namang daan shortcut lang. Kailangan mo lang akyatin yung semento. Hindi naman kasi mahirap akyatin yun. Yung dalawa kong pinsan na babae, doon dumaan. Umakyat ang dalawa, habang si Jake naman, tinuloy lang ang straight na daan. Hindi ko na nakita ang katawan niya, kasi may mga puno ng saging ang nakaharang sa daan. Akala ko talaga papunta siya sa kinaroroonan namin. Akala ko nadadaan siya sa hagdan. Sinabi ko kay Rosilyn na uuwi na ko, kasi may kasama na naman siya. Kasi 4 na kaming nakaupo sa seawall. Nag-joke pa siya, na uuwi na ko kasi daw dumating na yung shot ako. Tinawanan ko lang siya at nagpaalam. Tumango siya, agad akong tumayo para salubungin sana si Jake. Kaso, nakita kong naglakad lang siya papuntang gubat. Nilampasan lang niya yung hagdan papunta sa amin. Kaya nagtaka tuloy ako kung anong gagawin niya doon sa kakahoyan. Nakita rin ni na Rosilyn, si Jake na seryosong naglalakad. Kaya nagsalita si Bip yung pinakabatang pinsan sa akin nang, mukhang may imemit si Kuya Jake doon sa dilim ha. Sabay tawa, medyo madilim na kasi, dahil 6 na o'clock na. Nabaling saglit ang paningin ko sa mga pinsan ko. Sinakihan ko lang ang biro niya. Sabi ko, oo nga di bale, ako na lang mag-i-internet. Uuwi muna ako, natatay ako Nagtawanan ng 3, pagtingin ko ulit sa dinaanan ni Jake. Nakita kong wala na siya doon. Kaya sinabi ko na lang sa sarili ko, bakit ang bilis niyang mawala? Agad na lang akong umalis. Akala ni na Rosilyn, nasa bahay ang tungo ko. Pero sinundan ko ang dinaanan ni Jake. May ilang mga bahay naman kasi na nakatirik doon. Yun nga lang,
May parte pa sa lugar na yun na may malalaking damo at puno. Dito ko na lang siya hihintayin. Sabi ko sa sarili, at tahimik lang ako na nakatayo, at nakasandal sa isang punong langka. Habang abala sa paggamit ng sabi ko, inisip ko na baka may imemit lang siyang kaklase, o kakikilala na nakatira sa bandang dulo ng lugar na yun. Lumipas ang ilang minuto kong pagtambay, na hindi pa rin bumabalik si Jake, kaya pumasok na sa isipan ko na sundan ang daang nilakad niya. Hindi ko na rin alam kung saan talaga siya dumiretso, kasi nakita kong dalawa pala yung daan. Yung isa doon papunta sa may mga kabahayan, yung isa naman doon sa maraming puno. Dito ata siya dumaan sabi ko, saka pinagmasdan ng daan sa maraming punong kahoy. Hindi naman kasi ako takot sa lugar na maraming kahoy, kasi nakadaan na rin ako doon. Sinubukan kong tahakin saan ang maraming kahoy na daan. Kaya, nang napansin kong may ilang taong nakatingin na sa akin, iniisip siguro nila kung ano ang gagawin ko sa gubat. Kaya nagdesisyon akong hindi na lang tumuloy. Umuwi na lang ako, at habang naglalakad ako, panay ang lingon ko sa likuran ko. Baka dumating na rin si Jake. Pero wala siya. Nang makarating sa bahay, agad akong kumain. At pagkatapos, ay sumama sa akin ang isa kong pinsan na babae, na kasing edad ko rin. Papuntang internet shop, habang naglalakad kami, paalis ng internet shop, sa labas pa lang kasi ng pinto ng computer shop, sinabihan na kami ni Kuya Rancel, na walang signal daw, kaya hindi na lang kami tumuloy pa. Balak na lang namin ni pinsan, na doon na lang mag-internet sa computer shop, malapit sa bahay namin, kahit na may kamahalan yung bayad. 20 pesos ang oras, o yung doon naman sa 15 pesos lang. Biglang may sumundot sa biwang ko. Nagulat ako at agad na nilinggan ng likuran ko. Nakita kong si Jake yun. Ngiting-ngiti habang nakatingin sa akin. Tinanong niya ko kung saan kami pupunta. Sinabi ko sa kanya sa internet shop. Tinanong ko rin siya kung saan siya galing. Sabi niya sa school, sinabi na daw siya ng uwi. Kasi nag-practice pa sila ng sepak takraw. Napansin kong nakasuot siya ng green na jogging pants at isang sleeveless shirt na kulay puti. Naka-rubber shoes din siya at suot ng isang maliit na backpack. Nagulat at nagtaka ako sa sinabi niyang galing daw siya ng school. Pasado 7 o'clock na ng gabi. Sinabi niya na sumaglit din siya sa computer shop. Nag-way lang ko sa kanya at sinabi ko na nakita kaya namin siya kanina doon sa baybay dagat. Naglalakad papuntang Kakahuyan. Tinanong ko rin siya kung ano ang ginagawa niya doon. Napansin kong nagtaka siya sa sinabi ko. Sinabi lang niya sa akin na, wala akong alam sa pinagsasabi mo. Ano naman ang gagawin ko doon sa lugar na yon? Hindi ako pumupunta sa baybayin. Tsaka ngayon lang daw niya ako nakita. Sa araw na ta, tumawa lang ako, at sinabihan siya ng, huwag kang ang mambola, tinawag ka kaya namin, at lumingon ka, pero tuloy-tuloy ka lang sa paglalakad mo. Akala nga namin na lalapitin mo kami Aminin mo na lang na meron kang imemit doon. Siguro may shota ka na no. Natawa lang din siya, at tumanggi na hindi siya yun. Tinanong niya din ako kung okay lang ba ako. Kung ano-ano na lang daw ang pinagsasabi ko. Baka daw kasi sa sobra kong pag-iisip sa kanya. Kaya napagkakamalan ko na lang yung ibang tao na siya. Pero, idiinan ko talaga, na nakita namin siya. Nakasuot siya ng kulay yellow-green na damit. Na kulay blue yung sleeves. At kulay black naman yung short niya. Isang beses ko nang nakita sa kanya na suot niya ang damit na yun. Sinabi ko rin sa kanya, na hindi lang ako yung nakakita. Kahit itanong niya pa kina Rosilyn. Tinanong ko rin siya, na kung hindi siya yung nakita. At tinatawag namin kanina, di sino yung taong yun. Sinagot niya lang ako na, ewan ko, pati yung pinsang kasama ko. Nakisaw na rin dahil na-intriga. Hindi talaga siya naniwala sa sinasabi ko. Iniisip lang niya siguro na tinatakot ko lang siya o Gino. Tawa lang siya ng tawa. Habang kausap ko siya, nakitawa na lang din ako. At hindi na nagsalita pa. Pero sa loob-loob ko, medyo kinilabutan ako. Kasi kamukha niya talaga yung lalaki kanina 100% sure ako na siya yun. Kahit nung nasa malayo pa nga lang siya tinitingnan ko na ang mukha niya. At lumingon pa nga sa amin Nung tinawag ko,
Feeling ko, nagsasabi rin siya ng totoo, na hindi talaga siya yung nakita namin. Kasi nakasuot siya ng pantalon nung gabing yun naka-shoes pa, at halata talagang galing sa school yung nakita namin. Jake na nakasuot ng pambahay at naka-chinelas, alangan namang nagbihis siya, at pagkatapos, sinuot ulit niya yung damit na suot niya sa school. Nang gabing yun, sinamahan niya kong mag-internet, let's home, at nagkape rin kami, kasama yung isa kong pinsan. Masayang-masaya ako kasi na-miss ko talaga siya. Halos 6 na araw ko yata siyang hindi nakita. Sinabi niya sa akin, na nung first day pa pala, sila umuwi ng pamilya niya sa bahay nila. Babalik pa raw sila doon bukas, sa kabilang barangay Sabado. Tumambay din kami, sa favorite naming tambayan. Hanggang 10 PM, tinukso pa kami ng pinsan ko, na magsyota daw kami. Well, sanay na kami dyan. Nagkwentuhan din kami, at nagkulitan. Kiniliti ko siya ng kiniliti sa baywang. At ganon din siya sa akin. Palagi akong talo, kapag kinikiliti niya ko, kaya lahat ng mga taong dumadaan, napapalingon talaga sa amin, dahil sa sobrang ingay namin tuwing magkasama. May narinig pa nga akong isang babaeng nagsalita ng, "Wow, nagkikilisyan, sana all nagkikilisyan." Hindi na lang namin yun pinansin. Kinabukasan, kaninang umaga, pumunta ako sa bahay ng pinsan kong si Roselyn para kunin yung speaker na hiniram niya sa akin. Tumambay din muna ako sa kanila at nakipagkwentuhan. Sumagi sa isip ko yung tungkol kay Jake, kaya kinwento ko sa kanya na nakita ko si Jake kagabi sa daan. Sinabi ko lahat ang tungkol sa pinag-usapan namin ni Jake, na hindi daw siya pumunta doon sa baybayin nung hapon. Nagtaka si pinsan at sinabing imposible dahil saksi rin siya na nakita namin si Jake kahapon doon sa baybayin. Sumali na rin sina Bib at Jamaica, mga kapatid niya, sa usapan namin dahil narinig nila ang pag-uusap namin. Sumang-ayon din ang dalawa na nakita din nila na si Jake talaga yon. Hindi lang nila pinansin kasi hindi naman nila daw ka-close yun. Nung una ayaw nilang maniwala sa kwento ko, pero nung dumating si Christine at sumali sa kwentuhan, yung pinsang kasama namin ni Jake kagabi, doon na naniwala ang tatlo at kinilabutan. Habang sinasabi ko ang lahat ng yun sa kanila, doon na rin sinabi ni Roselyn na baka doppelganger daw yun ni Jake. May napanood na kong palabas sa TV tungkol sa doppelganger, yung tahelang ni Vilma Santos, pero wala pa kong alam kung anong meaning nun. If ma-experience yun sa totoong buhay, agad naming inutusan si Bib na papuntahin si Jake para sana kausapin at linawin kung totoo bang wala talaga siyang alam. Kaya lang nung bumalik na si Bib, hindi niya dala si Jake. Sarado daw kasi yung bahay nila. Naalala ko ang sinabi niya sa akin kagabi, na babalik pa pala sila doon sa kabilang barangay dahil sa lamin ng tiyuhin niya. Sa ngayon, kami-kaming 4 pa lang na magpipinsan ang nakakaalam tungkol sa aming nakita. Naikwento ko na rin naman kay Jake ang tungkol dun Ang kaso, ayaw niyang maniwala. Hindi niya sineryoso yung mga sinabi ko. Kayo guys, naka-experience na rin ba kayo ng ganon? Diyos ko, natatakot ako. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Ano ang ibig sabihin ng nakita namin? May mangyayari ba? May alam ba kayo? Pahingi naman po ng advice please. Seryoso po ako. Wala po itong halong biro. Yung advice sa akin ni Roselyn, na baka raw may masamang mangyayari kay Jake. Ang gawin ko daw magdasal. Sinabihan ko ang tatlo na kung pwede wala na silang pwede pang pagsabihan tungkol sa aming nakita. Pag-uwi ko ng bahay, bandang alas 12 na nun, tinanong ko si Bunso, kaklase niya kasi si Jake, kung ano yung kulay ng damit na suot ni Jake sa school. Hindi kasi ako pumasok kahapon. Bukod pa ron, bihira ko lang makita si Jake sa school kasi magkaiba yung building namin. Sa school building nila, ako kasi senior high na, habang siya junior pa lang. Sabi ni Bunso na kulay red. Tinanong ko ulit siya kung nakita niya ba ito kahapon, na nakasuot ng shirt kulay green, na blue ang kulay ng sleeves, pero tumanggi siya, wala daw. Naka-green pants daw si Jake at white sleeveless shirt nung hapon dahil may practice ito sa larong sepak takraw. Nung hapon daw, bago siya umuwi, nakita niya pa raw itong naglalaro kasama ang ibang mga kaklase. At dahil sa mga nalaman kong sagot ni Bunso, malamang nagsasabi nga si Jake ng totoo na hindi siya pumunta sa baybayin.
ng hapon na yon. Guys, sana makapag-advise kayo. Mind of Shinigami, Paranormal True Stories. Ang kwentong natunghayan natin ay tungkol sa doppelganger, at ito na rin ang ginawa niyang titulo. Ayon sa Wikipedia, ang doppelganger, Doppelganger, sa German doppelganger, na ibig sabihin ay kadobleng naglalakad, ay isang kababalaghan kung saan ang isang taong nabubuhay ay may malamang kapareho na karaniwang tinataglay ang kasalungat o masama nitong ugali. Sa kasalukuyang gamit, ito ay tumutukoy sa isang tao na may kamukha o kaya kapag naaaninagan ang sarili sa gilid ng kanyang paningin, kung saan ito ay imposibleng maging sariling refleksyon lamang. Sa ibang kultura, pinaniniwalaan, naghahatid ng kamalasan o naghuhudyat ng karamdaman o panganib ang doppelganger kapag nakita ito ng nakakikilala rito. Samantalang pangitain naman ang kamatayan kapag nakita ng sarili ang kanyang doppelganger. May mga pelikulang tumatalakay about sa doppelganger, pero iba-iba sila ng estilo na pinapakita. Tulad ng Us, napanood niyo na ba yun? May kahawig daw, lahat kayong mga tao, sa ibang daigdig. Kung nabubuhay ka dito sa mundo, merong ikaw din sa mundo na iyon, pero ibang-iba sa katulad. At iniisip mo, yung dahilan naman ni Vilma Santos, napanood ko na yan, maganda din yan, isa yan, sa mga napanood ko na magandang pelikula. Na kapag nakita mo raw, yung katulad mo, mamamatay ka, nagpahiling sila nun sa pelikula. Pero favorite ko talaga, yung eksena ni Pokwang. Nako, grabe yon. At humihingi nga pala ng payo yung nabasa natin. Anyway, ang masasabi ko, kung cute ako, ibig sabihin cute din yung doppelganger ko. Pero ang pagkakaalam ko naman, sa doppelganger ay, ikaw din yon. Kumbaga, yun yung other self mo, na naglalakbay. Pero hindi yun yung Kitsch Mansion na alam nyo, other self. Ibig sabihin, ikaw din yun. Parang ganito, minsan kasi, nagkakaroon ng tunggalian, yung conscious at subconscious mind. At dahil may tunggalian, hindi matanggap ng other self mo. Kaya, humihiwalay yung other self mo, na nakikita din ng ibang tao. Katulad nung nangyari sa kwento, nagsisepet takraw daw, yung Jake, pero nakita niya si Jake sa ibang lugar. Ibig sabihin may tunggalian na nangyari sa loob niya, nang hindi niya namamaliin. Diba minsan, may tinatawag din kayo na lakbay diwa, pero iba din yung lakbay diwa. Na-gadgets nyo pa ba, mga soul, o mga tagapakinig ng Mind of Shinigami Paranormal? At bago tayo magtapos, pinabati ko ang mga soul na nakikinig ngayon. Salamat din sa mga subscribers nitong Mind of Shinigami YouTube channel. At salamat sa mga nilalang na walang sawang sumusuporta at nagmamahal. Maraming salamat po. Good night sa inyong lahat. At dito na po, nagtatapos ang ating Halloween special. At ito muna ang inyong host. Ako si Talisman. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam sa inyong lahat. Mahal ko kayo. Paranormal True Stories. Sa madaling nakaparangan ay naglalakad habang malakas ang ulan. Walang masalungan, walang puno, iniingatan, hindi masyadong mabasa. Ang dalang lang para na may kalakip ng kalakas, na may basbas ng karunungan at kamatayan sa kanyang pinakamitsa. Hanggang sa pagtakbo ko'y nakarating sa malaking puno ng balete. Habang sa ulan na ito ay sumisilip ang buwan na kulay tugok. Agad na kinuha ang pospor at sindihan ng lampara. Sa pagsabog ng liwanag ay nakakita ako ng mga bagay na mga di maipaliwanag. Mga
isipan ng tao. Anong uri ng mga nilalang ito, hindi gaya ng sa tao, at mga galaw ay tila nananakot. Ngunit habang sa kadiliman ay nakikita ko ang tunay nilang anyo, mga demonyong nag-anyo kung ano man ang kinatatakutan ng tao, dahil karaniwan na ang tao ang gumagawa ng sarili nitong takot. Walang nagawa ang mga nilalang kundi ang magsipangatal dahil sa liwanag kong taglay. Sila'y mga nagsilayuan na habang nasusunog ng eternal na apoy mula sa aking daladalang lampara sa dilim. Ito'y hindi hiwaga kundi katotohanan na tutupok sa dilim ng kasinungalingan, dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Liwanag ko'y tutupok sa madilim ng mundo kung saan ka nakakulong, dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Ito'y hindi hiwaga kundi katotohanan na tutupok sa dilim ng kasinungalingan, dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Liwanag ko'y tutupok sa madilim ng mundo kung saan ka nakakulong, dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Ito'y hindi hiwaga kundi katotohanan na tutupok sa dilim ng kasinungalingan, dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Liwanag ko'y tutupok sa madilim ng mundo kung saan ka nakakulong, dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Ito'y hindi hiwaga kundi katotohanan na tutupok sa dilim ng kasinungalingan, dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Liwanag ko'y tutupok sa madilim ng mundo kung saan ka nakakulong, dahil sa daladala kong lampara sa dilim.